pinapayagan niya na mag-stay sa kanyang opisina. At yung pangalawang sulat naman po ay nakatanggap po kami ng sulat galing po sa ating Vice President na payagan siya na mag-jogging sa vicinity ng House of Representatives. Yan, no? So ito pong dalawang sulat ay... So tingnan po natin bakit po kaya si VP Sara Duterte ay nag-ask na kung po pwede siyang mag-jogging sa vicinity ng House of the Representatives? Unang-una mga kaibigan, doon pa lang po sa pag-i-stay niya sa Kongreso na lampas na po ng alas 10 ng gabi, ito po ay isang paglabag sa protocol. Dahil, mga kaibigan, palagi nga akong nakakapunta sa Congress, ang pagkakaalam ko, alas 10 dapat wala ng tao sa loob ng Kongreso. Ang mga tao na nandyan ay mga mga guard, no? Mga security guard, mga marshals, yan na lang ang matitira. Pero lahat po ng tao dapat wala na pagtungtong po ng alas 10. At ang pagkakaalam ko rin po mga kaibigan, pagtungtong din po ng alas 10, pag wala ng mga tao, sinashutdown po nila ang kuryente dahil yan po ay protocol, no? House rules po yan ng House of Representatives para makatipid po sa kuryente. At para kung merong naiwan, just in case, naiwan na cellphone na naka-charge, ay iwas sunog din po. No? Yung may mga nakaiwan dyan ng kung ano-ano, kapag pinatay mo ang kuryente, iwas sunog po yan. So yan po ang dahilan, no? At pangatlo, mga kaibigan, si VP Sara Duterte ay isang high-ranking official ng ating bansa, Vice Presidente. Delikado po kapag may nangyari sa kanya sa loob ng House of the Representatives, ang mapuputukan dyan ay ang Congress. At malamang isisi kay Speaker Martin Romualdez. So nakita po ng Kongreso, napakabilis po isipin ng ating mga kongresista, matatalino yan eh. At nabuking din po ang isang plano. Ito po ang kumalat na plano di umano ng Vice Presidente na ang dahilan daw kaya siya ay nag-request na maglakad-lakad sa vicinity ng House of the Representatives at mag-jogging ay dahil merong plano di umano na magpa-assassin, na gawa-gawang para isisi kay Speaker, kay F. Elisa at kay PBBM. Yan po ang kumalat noon mga kaibigan, no? Merong natanggap mga kaibigan na ganung klaseng report na kaya siya ay nagtangka, no? Na mag-jogging, mag-ask na payagan mag-jogging ay dahil sa kanyang plano na magpaganon para isisi doon sa tatlo. Kasi mga kaibigan, no, di ba? Nagano siya sa press con na may gusto daw gumanon sa kanya. At ang pinagbibintangan niya, si PBBM, si F. Elisa, at saka si Speaker. Di ba mga kaibigan? Inimbestigahan ng NBI, inimbestigahan ng PNP, pati pa ng AFP. Anong sabi ng ating intelligence? Negative. Walang tangka sa buhay ng Vice Presidente. Walang nagtatangka sa buhay ng Vice Presidente. Pero ini-insist niya na meron. Kaya mga kaibigan, may lumabas noon na mga analyzation na ang Vice Presidente ang nagtatangka mismo na ganunin ang kanyang buhay, gawa-gawang pagganon ang buhay niya para isisi doon sa tatlo. Yun ang lumabas noon mga kaibigan, kasagsagan ng issue na yan. Kaso, hindi natuloy, di ba? Kasi matatalino ang mga kongresista. Alam nila, mga kaibigan. So, anong ginawa? Nagdesisyon agad-agad na pagkatapos nilang pag-usapan, nagkaroon ng meeting, nagdesisyon agad-agad na ilipat si Zuleika Lopez para makaalis din si Sara Duterte. Nilipat sa correctional sa Mandaluyong. At yun nga mga kaibigan, no? Nagdrama. Bago muna, no? Nagdrama muna. Ayan, So, nagpadala sa sa hospital, private hospital, saan pinapadala
si Zulaika sa government hospital. Kasi sa private hospital, delikado siya doon, mga kaibigan. Just in case na merong mga kakampi itong vice presidente, at just in case gawin nilang sacrificial lamb si Zulaika Lopez para isisi kay Speaker Martin, kay FL at saka kay PBBM. Oh, kawawa naman yung tatlo. Sisisihin na nagpategi pero hindi naman silang nagpategi. Ang gumawa naman pala ay kakampi ni VP Sara para lang makagawa ng issue, para lang makagawa sila ng malaking ingay. Oh. Kaya hindi po pumayag ang House of the Representatives, no? So mga ilang days pumunta po doon si General Torre doon sa private hospital na yan at kinuha po si Zulaika Lopez at tinransfer sa public or government hospital na kung saan si Zulaika Lopez ay mababantayan ng mga police or ng mga sundalo at siya po ay guarded doon para hindi po magawa or maganap yung masamang plano para pasamain ang imahe ng vice presidente ay ng presidente ni F. Elisa at ni speaker, no? Kaya mga kaibigan, no, hindi po natuloy yung gusto, no, di umano ni Vice Presidente na magpategi. Mga kaibigan, kita niyo yung ganito niya. Meron pa rin, hindi pa rin nawawala, no? Yung gilit sa leeg. May gilit sa leeg. Alam niyo ba yun, yung balita doon, mga kaibigan? May mga nagsasabi, yung mga nakakilala kay Vice President Sara Duterte, na ito daw si Vice Presidente Sara Duterte, kapag nadidepress, kapag malungkot, kapag may galit, ay sinasaktan daw ang kanyang sarili. Tingnan nyo, meron siya dito, guys. Oh. Tapos nang tinanong siya, sino ang gumanon sa'yo? Ano sabi niya? Ginurgur nila, gusto nila akong igurgur, pero hindi nila ako nagurgur. Paano siya igugurgur ng ibang tao? Nasa 400 plus ang kanyang BPSG na nagbabantay sa kanya. Paano siya igugurgur? Oh, kahit saan siya pumunta, nandyan yung kanyang 400 plus na BPSG, sunod-sunod sa kanya. Kaya nga, ang sabi mga kaibigan, nung mga naglabas ng mga naratibo na yan, ang Vice Presidente mismo ang naggurgur di umano sa kanyang sarili. Kasi hindi naman siya pwedeng igurgur ng asawa niya. Hindi siya pwedeng igurgur ni Mans Castro. Ang pwede lang gumurgur kay VP Sara ay ang sarili niya. Siya ang nagganon sa sarili niya. Kita mo yung mga statement ni Duterte. Si Pulong Duterte daw, sinisipa lang daw yan ni Sara. Si Nabasti daw, sinisipa lang daw ni Sara yan. Mga lalaki yan, ha? Sabi pa nga ni Duterte, di ba? Sabi ng tatay niya. Pinagmamalaki pa niya, ha? Takot daw yung mga lalaki ngayon kay Sara. Sinisipa lang daw ni Sara yung mga kapatid niyang lalaki. Oh. Kaya ito yung sinasabi ko sa inyo, may katotohanan to sa tingin ko, no? Na si Sara Duterte ang gumurgur sa kanyang sarili. Dahil hindi naman siya pwedeng igurgur ni Mans Castro. Diba? Yun ang katotohanan, mga kababayan. Kaya ang Vice Presidente po natin ay wala talaga sa katinoan. Hindi po siya pwede na maging presidente dahil wala po siya sa sariling katinoan. No? Wala po. So, magiging kawawa po ang ating bansa kapag ang ganitong klaseng public servant ay maging presidente. Nakakaawa ang ating bansa.
Opo, tama ka, Joel Marte, no? Sabi ni Joel Marte, nakita ng lahat ang hiwa niya sa leeg, suicidal kaya, maybe. Yes po, no? Yan po ang sinasabi nila na kapag nadi-depress daw itong si VP Sara, or galit, or whatsoever, may malaking problema, ay sinasaktan daw ang kanyang sarili, no? So, kita po natin yan, sa leeg niya. Ginorgor niya ang kanyang sarili. Yan. So, ano pa? Okay. Ay, grabe, no? Ginugorgor ang kanyang sarili. Yan. Siya po ay nag-meltdown, mga kaibigan. No? So, tingnan natin yung sinasabi dito. Sara, no question, has hitman. She has been known as a killer since her time as mayor of Davao City. She is in fact one of the accused of the International Criminal Court for committing a crime against humanity. According to Arturo Las Cañas, Sara is the pasimuno or originator of the Davao Death Squad. So, binabasa po natin ang article dito sa Turning Point, A Dramatic Meltdown by William R. Adan, no? Naawan Misamis Oriental, Mindan News, November 7. Indeed, whom the gods wish to destroy, they first make them crazy. Yan. So ito po, no? Vice President Sara Duterte on Tuesday, November 26, asserted that her statement about killing President Ferdinand Marcos Jr. was taken out of context, explaining that the revenge plot has a specific condition before it could be put into action, that she has to die first. Ang problema, may kinausap na siyang tao. Doon pa lang sa pagkakausap niyang tao nang magtrata siya, ito, naganap na. Ang krimen ay naganap na. Diba? Mabuti sana kung sinabi niya na, kapag namatay ako, bawa, sabi niya, pag namatay ako, bawa, kapag sinugi ako ni Martin, ni Lisa, ni BBM, pag sinugi nila ako, babangon ako sa hukay. Pagkatapos, hihilahin ko yung kanilang mga paa, o gaganunin ko sila sa leeg, hanggang sa sila ay, isasama ko sila. Yun, mga kaibigan. Pwede mong sabihin revenge from the grave. Yun ang totoong revenge from the grave. Pero yung sasabihin mo na, kumausap na ako ng tao. It's done. Tapos na. Nangyari na. Gumawa ka na ng krimen. Kasi kumausap ka na ng tao. Nandoon na ang krimen. Kasi the fact na kinausap mo na yung killer, nag-hire ka na ng killer, nangontrata ka na ng killer, na magtsugi dito sa 3. At ang sabi ng killer, yes, sabi mo pa huwag kang tumigil hanggat hindi sila nagaganon. Ang sabi, yes, at no joke, no joke. Yun ang problem. So hindi yan makukonsider na revenge from the grave. Dahil kung titingnan natin, ang revenge from the grave ay kapag natsugi siya, tapos babangon siya, hihilahin yung mga paa ng 3, gaganon na yung neck, hanggang sa matsugi yung 3. Yun ang revenge from the grave. Pero itong sinabi niya, hindi po yan revenge from the grave. Kasi nangyari na ang krimen. Nagganap ang krimen. The moment na kumausap siya ng tao, doon nangyari na ang krimen. Yun lang yun, no, mga kaibigan. Common sense lang.
hindi niya pwedeng sabihin na revenge from the grave dahil hindi ganon ang revenge from the grave. Diba? Ang sabi po dito, meanwhile, the Department of Justice is mounting a probe to determine the accountability of the VP for making the grave threat. A threat to a private person is a criminal offense. The penalties for grave threats range from arresto mayor, imprisonment of 1 month and 1 day to 6 months, to prison correctional imprisonment of 6 months and 1 day. If Sara is found guilty in the proper court, she will languish in jail for some time, no? So, ito pa. Thus, her murderous runs were nothing but to divert attention from her plunder of confidential funds. She's not a posset queen for nothing. The ejected ink may, however, suffocate her. At the House, both the majority and minority leaders criticized Duterte's action. The people deserve to know the full extent of this assassination plot, including any potential abuse of power or betrayal of public trust. The integrity of our democracy demands nothing less, House Majority Leader Manuel Jose Dalipe said. No? So, kaya mga kaibigan, no, itong kanyang impeachment ay hindi po ito pwedeng mabaliwala dahil matindi po ang mga pinaggagawa ng Vice Presidente. Matindi po yan. At hindi po yan pwedeng mabaliwala lang. No? Yan. So, in short mga kaibigan, kung titingnan natin ang lahat ng mga pinaggagawa ni Sara, magmula noon, makakapag-come up po tayo sa conclusion na wala po sa katinuan o wala po sa tamang pag-iisip ang ating Vice Presidente. At dahil wala siya sa tamang pag-iisip, hindi po siya fit na mamuno sa ating bansa kahit saang pwesto ng gobyerno. Hindi po siya fit na mamuno at lalong hindi po siya fit na maging Pangulo ng Pilipinas. Yan po ang katotohanan. Yan. So, mga kaibigan, tingnan po natin ito. Okay. Napag-uusapan po kayo, no, ito pong si Juan Miguel Zubiri. Yan, bakit ba? Kasi meron po siyang mga contradicting statement, no, katulad ang sabi po niya noon, nung una po, no, sabi po niya ay kanya daw pong susuportahan, no, si Senate President Tito Soto, mga kaibigan. Pagkatapos, pagdating naman po sa issue ng statement ay sa issue ng impeachment ay medyo dito naman siya kumikiling, no, sa mga anti-impeachment or anti-impeachment trial, no, kay Vice Presidente Sara Duterte. So, tingnan po natin mga kaibigan na. Papakinggan na lang natin guys. Hindi na natin ipapakita kasi ito po ay vlog ng isang sikat na pro-admin vlogger, no? Kilala niyo ito si Coach Jarrett, no? So, papakinggan lang natin yung part na yun, mga kaibigan. And actually, meron pa nga ako na... It has come to our attention that some of the British scholarship grants are going to people not thoroughly qualified. Na So send Humpty Dumpty to fall off the wall. And all the si king's men. Grace po daw ay iniwan niya sa ere. A squared times the hypotenuse equals the cube root of 7 taken to the 9th power. Mama's in the counting house counting out her boyfriend who is a boxer. Hey diddle diddle, the fiddle's a strand of Pinapasa ko ngayon yung Mr. Brent, this is ridiculous. version. Okay, ito yung PhilHealth. Tapos... Alam niyo ba yun? O baka hindi niya pa alam? According to mga information na ipinasa sa atin, mga dokumento ipinasa sa atin, ang House of Representatives, nung ginagawa ang 2025 budget, ay
halos walang binago sa National Expenditure Plan. Oh. Sinunod nila yung National Expenditure Plan. Pakinggan natin saglit. So, pagdating sa House, Yun sa yung sinabi Senate, ko kanina, doon diba? nagkaroon ng mga napakaraming pagbabago. Kasi, Yun yung sinabi ko kanina, di ba? wait lang, andito ba yung So, check impormasyon niya, no? na yan? Yung dokumento. Nasa I-fast phone ko forward yun eh. natin saglit. Yan. Ito yung nasabi ko kanina, guys, no? So, tingnan natin. DepEd, according to the information na ipinadala sa akin, ay dahil sa utos ni Chis Escudero. Sabi, ito lang sabi, alam mo ba na ang Senado ang nagtanggal ng budget ng PhilHealth at DepEd? Eh nilagay nila sa DPWH ang 150 billion pork barrel ng Senado. Yun lang. So, ang Senado ang nagtanggal ng Nilagay nila sa DPWH pondo sa ng 150 PhilHealth billion at pork barrel ng DepEd. Senado. Hindi ang Oo, yun Kongreso. ang sinabi. Diba? At inilagay ng Senado sa DPWH. Utos daw yan ni Chis Escudero. Utos ni Chis Escudero. So, kaya ako personally, si Chis Escudero is already a liability. So, it's about time. Tanggalan na siya. And actually, meron pa nga ako narinig na kwento, di ko na lang sasabihin kung sino, na si Grace po daw ay iniwan niya sa ere. Si Grace po ay iniwan ni Chis Escudero. Sandali ang sabi ni The Banker, no? Ang sabi ni The Banker, saan ang proof? Nagtatanong ka saan ang proof? Binabasa nga ni Coach Jared yung dokumento na proof. Di ka pa nakakaintindi? Okay. Tuloy natin. Pero sa ere. Bakit? Kasi, naalala niyo yun nung pumutok yung issue ng budget, ng 2025 budget. Di ba, pumutok yung issue. Tapos, ang tagal walang sumasagot, di ba? Ang tagal walang sumasagot. Ang pinuputokan ng issue, si Grace po. Kasi siya yung committee chairman ng appropriations ng Senate. Di ba? Siya yung chairperson na Committee on Appropriations ng Senate. So, ang sinabugan, si Grace po. Tapos, according to inside information, again, this is insider information, there was a point na nagsalita na si Grace po at sinabi niya kay Chis Escudero, Senator Chis, ano na? Magsalita ka. Kaya napilitang magsalita si Chis Escudero. Diba? Pero diba very very late na yon, siguro pumutok yung issue ng budget. Tapos meron pa mga 1 week, may 1 or 2 weeks pa bago nagsalita si Chis Escudero. Diba? Yun yun. So apparently, according to allegations or according to chismis, again this is chismis according to chismis, yung 150 billion na appropriation na vinito ni President Bongbong Marcos dahil it's a weird appropriation sa DPWH, yun yung appropriation na nilagay ni Chis Escudero. Correct. So, yun. Ano na tayo? Alam niyo ba bakit ako naniniwala doon? Kasi mga kaibigan, bakit ako naniniwala dyan sa sinasabi ni Coach Jared? Kasi mga kaibigan, okay na yung budget na nagawa ng House of the Representative. Okay na Okay po yung nagawa ng House of the Representative na budget. Balance, at saka nangunguna pa rin ang DepEd sa pinakamalaki, at saka nandun ang pondo ng PhilHealth. Okay na Kaso, nung andyan na po yung BICAM, na kung saan ang mga senador na yan ang merong mas may say. Po mga kaibigan sa BICAM, mas may say po ang mga senador
kaysa doon sa mga kongresista na member ng BICAM. Yan po ang katotohanan. Mas may say po ang Senate President pagdating po sa BICAM. Kaya nabago. Natanggalan ng budget ang PhilHealth. Pagkatapos, yung DepEd, nabawasan ng budget. At pagkatapos, inilagay sa DPWH. At yan po, dahil po yan sa desisyon ng Senate President. Siya naman ang ano dyan eh. Pagdating po sa BICAM, mas may say po ang Senado. Kasi tingnan nyo okay. Nung ibinigay ng House of the Representative ang budget, no, na propose, ibinigay nila sa Senado at nagkaroon ng BICAM, doon po nangyari yung mga cut na yan. Mga cut and add na yan. Dahil po, mas may say po sila. Ang Senado, ang Senate President. Diba? So, tuloy natin. Yan yung kwento. Kwento-kwento lang naman yan. Hindi ho yan facts. Kwento-kwento. Pero, but it's the story that okay. Kwento-kwento, no, mga kaibigan. Hindi pa man kinukumpirma, kinikwento-kwento ito ng mga nagbibigay ng mga dokumento at yung mga nagsasabi na ganito ang nangyari. Pero alam naman natin, mga kaibigan, no, na kapag merong mga usok, may apoy. Kapag may apoy, may usok. Talagang si Speaker Martin lang kasi ay hindi po siya mahilig manisi. Hindi nyo naringgan si Speaker Martin na, ay, okay naman yan nung nasa congressman, okay naman yun eh. Ay, yung Senado naman ang gumawa niyan eh. Ay, sina Escudero naman ang nag-cut. Ay, ano naman ang niyan eh, gumawa niyan eh. Kaya nagkaganyan ang budget. Wala akong marinig na ganyan kay Speaker Martin. Never mo naringgan si Speaker Martin na may sinising tao. Never mong marinig kay Speaker na nanisi siya ng tao. Not even once. Ganun po si Speaker. Parang pangulo din natin, di ba? Pero si Sara, puro paninisi ang alam. At saka si Chis Escudero, mahilig din manisi. Di ba? Yan. I received. Yun lang yung narinig ko. But I cannot attest to the veracity of that statement. Yeah. Yun lang yung nakarating sa akin. So, if it is true, if it is true, baka pumalya na naman yan sa 2026, tapos ang puputokan na naman, ang sasabugan na naman, ay si PBBM, siya na naman ang sisisigin. Di ba? Kung mangyari yan sa 2026, si PBBM na naman ang sisisihin kung merong aberya. Sagaa. Kaya nga di ba nagsabi na si Martin Romualdez, ano sinabi ni Martin Romualdez? Di live stream na natin, pati yung BICAM conference. Sa tingin niyo bakit sinabi ni Speaker Martin yun na i-live stream? Kasi nga mga kaibigan, alam ni Speaker Martin na pagdating po sa BICAM, mga kaibigan, pagdating po sa BICAM, nandyan na po, no, yung Senado, sina SP Escudero. Alam po ni Speaker Martin, mga kaibigan, na malamang, meron na namang mga ikakat, meron na namang tatanggalin, at malamang, masisisi na naman ang House of the Representative at ang Pangulo. Kaya para may safety measure, gusto po ni Speaker Martin na maging transparent, na merong live streaming, mapakita sa TV, sa Facebook, sa YouTube, sa mga social media para makita ng taong bayan kung ano ba ang tunay na nangyari. At kapag naka-live stream po, nakikita ng taong bayan
mangingimi si Chis Escudero o iba pang mga senador na basta-basta lang ikat yung mga budget na yan ng PhilHealth, DepEd, at mangingimi rin sila na magdagdag ng mga budget doon sa mga ahensya na gusto nilang dagdagan. Ibig sabihin, mahihiya silang gawin yun kapag naka-live streaming dahil kitang-kita yung kanilang mga ginagawa na mali. Kaya agree po ako sa sinasabi ni Speaker Martin Romualdez na dapat po na magkaroon ng live streaming para sa budget, no? Pag nagkaroon na po ng BICAM, dapat ay merong live streaming para transparent at nakikita ng buong bansa kung ano ba ang tunay na nangyari, no? Kasi si Speaker Martin walang tinatago. Si Speaker Martin maayos pagdating sa budget. Pero eto, nagkaroon ng problema nung nasa BICAM na dahil sa senador.